mga items that are part of the basic necessities and prime commodities. Like let's say, yung instant noodles. Meron din po. So that's 750 per pack. So pwede tayong magdalawang pakete, tatlong pakete. Pasok pa rin siya dito sa... Ayun. Pasko ha, Pasko, Noche Buena. Bili kayo ng noodles. Yan ang nyo, Noche Buena. Naku, parang gusto ata talagang ilaban netong si DTI Secretary Roque yung 500 peso na Noche Buena. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumama sa ating community, join button, nandyan lang ho sa baba. Bago tayo dumago dyan sa 500 peso Noche Buena budget ng DTI, dito ho muna tayo kay Attorney Salvador Panelo. Makibalita ho tayo kung anong kanyang mga punto de vista kaugnay dun sa mga nangyaring rally kahapon, dun sa kanilang mga nagsama-sama, mga Dilawan, Pinklawan, mga Talyanista Tensaymada, dyan sa trillion peso march. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Good. Samantala, Attorney Sal, Uy, shoutout kay Ma'am Hana. tinamo na Ma'am Hana, kumusta na po? Palakpakan ho natin itong si Ma'am Hana. Ma'am Hana ng SMNI, palakpakan ho natin. ipapakulong Mega ang love big shoutout. fish sa flood control scam bago magpasko. Ito yung mensahe dun kay PBBM Attorney Sal. Dun sa ikalawang trillion peso march, libo-libo na protesta sa EDSA ang nanawagan kay Pangulong Marcos na agad ipakulong yung mga pangunahing personal na nasakot sa umano'y bilyong pisong korupsyon. Baka nga trillion pa yan, Attorney Sal, na sa mga flood control project at suportado ito ng 86 dioceses, RTS, church leaders, civil society groups at iginit ng mga leader ng rally na dapat tumigil ang administrasyon sa pag-target lamang sa mga small offenders at binigyang diin yung mga big fish. At sabi ng grupo na yung mga iba pang conveners, ang pangangailangan ng transparency, mabilis na kaso, pag-recover na nakaw na pondo at laban kontra political dynasties. Tiniyak naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit nang ma-indict ang mga binanggit sa investigasyon, kabilang mga ilang senador, dating opisyal ng DPWH at mga lokal na politiko. Samantala, nanawagan naman si dating Senador Franklin Drilon at iba pang personalidad Parang na may wag inaatatunog nito. Lakasan natin. ang publiko at ituloy ang laban para sa Yan, malinis na malakas yung pamahalaan sounds. sa Manila. Ilang individual ang nakasuot ng balaklava ang pansamantalang inaresto dahil sa city ordinance habang nanatiling mapayapa ang karamihan ng mga kilos protesta. May mga rally sa iba't ibang probinsya kung saan libo-libong mamamayan ang sumama sa panawagan para sa pananagutan sa korupsyon. Attorney Sal, nagbigay na ng promise na yan si former President Bongbong Marcos. Pero Attorney Sal, parang yung dating ng sagot ng gobyerno, ito lang yung mga na-identify lang nila na sinasabi nilang sangkot, ma-indict. Hindi yan ang hinihingi ng taong bayan, Attorney Sal, kasi may mas malaking tao pang nasa likod dyan sa flood control scam. What's your take on this, Attorney Sal? Yan. Kanyang tayo. Ang problema dyan, ang inaakusahan, yung dito kanan diretso. Ang problema, ang inaakusahan, di ba si Saltico, tinuturo niya ang presidente. Hindi ba dapat imbestigahan mo rin ang presidente? Hindi mo siya maaaring pailan ng kaso, but you can have legislation. Ba't di nila ginagawa? Kaya ang tao nagdududa kung ano ba mangyayari yan. Selected kayo masyado. Actually, yan ang problema. Ang tabo ng mga tao. Diretso. Yan. That's the whole problem, Anan. Sana nga, Attorney Sal, hindi lang yung big fish, talaga yung super mastermind nito, Attorney Sal. Yan. At dahil dun sa nangyari Yung ultimate mastermind sana ang panagutin dito sa lahat ng kabalintunan na to. Hindi lang yung mga butete at sapsap, ika nga ni Sen Marcoleta. ring rally, Attorney Sal, nanindigan ng Malacanang na tatapusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang trabaho sa kabila ng dumaraming panawagang magbitiw dahil sa kontrobersiya sa flood control projects. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, hindi magpapadaig ang Pangulo sa protesta at nananatiling determinado na ituloy ang investigasyon na siya mismo ang nagbunyag sa SONA.
Kinilala ng palasyo ang galit ng publiko at ang sunod-sunod na kilos protesta, ngunit iginiit na seryosong administrasyon sa pananagutan at wala ng sacred cows. Hinamon din ni dating Kongresista Saldico hinamon din nila si dating Kongresista Saldico na umuwi at harapin ang kaso. Sinabi naman ni Press Officer Claire Castro na kailangan sundin ang due process at marami na ring nagawa sa 4 na buwan, kabilang ang paghahain ng kaso, pag-freeze ng assets, pag-auction ng mga sasakyan at pag-issue ng arrest warrants. Giit niya, hindi nararamdaman ng Pangulo na siya ay nanganganib, ngunit mananatili itong maingat dahil may ilang gustong manggulo at magpabagsak sa administrasyon. Pero sa tingin mo, Atty. Sal, sapat na ba yung ginawa ng administrasyon upang matugunan ng galit ng publiko at ang sinasabi nga ng palasyo tatapusin ng Pangulo ang kanyang termino kahit ano pang mangyari, Atty. Sal, sa kabila ng mga raling-rally ito? Tapos ginagawa nila. Otherwise, hindi nila itutuloy yung paglabas-labas nila sa kalye. At di po ba? Kaya lang lumalabas sa kalye dahil hindi sila kontento sa ginawa mo. Kaya yung sinasabing na tatapusin niya ang trabaho niya, depende ho yan. Pag ang taong bayan hindi tumigil ng kalalabas sa kalye, kaya maniwala kayo, hindi matatapos ang termino ni Presidente Marcos Jr. Pero alam mo ang problema, Hana, sa ngayon nakikita ko, objectively, tinitingnan ko yung mga rally kahapon. Hiwa-hiwalay sila. Iba-iba ang kanilang mga layunin. Isa Marcos resign, isa accountability. Hindi sila nagkakaisa. Correct. Saka, pag ang grupo ay umaten doon sa rally ng isang grupo, tinataboy nila. Nag-aaway pala, nakakatawa ang kahapon. Ako po, ang unang nanawagan, 2 taon ko nang pinananawagan, nagbumukha na nga tayo ng makulit. Na sabi ko, lumabas kayo sa kalye. Sa programa natin, kung matatanda mo na, wala na akong ginawa. Lumabas kayo sa kalye. Nung finally lumabas sa kalye, may kanya-kanyang grupo. Yung Yun yung Trillion March, yun ay araw-araw kong pinananawagan. So nagpunta ako dahil tinatanong ko, pupunta ba kayo? Siyempre pupunta tayo. Sasama tayo sa mga rally. Kahit na hubad nila, kahit na ano pa yan. Kasi, ang issue ninyo ay corruption Di tuloy natin, hindi po ba? Kung ganyan ang dapat na gagawin natin. Sama-sama tayo. Alam mo na, pagdating ko dun sa People Power Monument, yung maraming bumati sa akin, meron ding nagtataas ng kilay, bakit ako nandun? Kirby ako. Pero okay pa yon. Nung ako'y pumunta dun lumipat ako sa EDSA Shrine. yeah. Nandun din yung unang nakita ko, mga grupo ng Duterte. May nakita ko anti-crime. Pagkatapos pumasok kami dun sa bandang looban, akala ko parehong grupo. Yung pala, mga dila, ito ang istorya. Nakatayo ko lang, pinapanood ko yung huge screens, tapos I decided na kami pumunta pa sa looban pa. May nakakita sa akin, alam mo, inumpisa niya, panelo, boom! So, mga ilang na boom. Medyo pangit lang dating nitong si Atty. Panelo, pero pagtsagaan na natin kasi yung mga punto de vista niya talagang pinapanood natin. Binubo ako. Oh. Pero pag ako Binubo daw itong si Atty. Panelo nung dumalo siya doon sa mga rally. Ito naman kasi kay dadalo doon, Atty. Panelo, kayo naman. Mga siraulo yung mga nandun hindi. Di ba, sinabi ko na sa inyo mga kababayan, kung nagtatangka kayong pumunta doon sa mga rally na gaganapin itong mga makakaliwa, pinklawan, dilawan, talyanista, ensaymada, mga siraulo yan. Anak ng tokwa, nagrarally sila, hindi nila alam kung bakit sila nagrarally. Wala ho silang dahilan, wala ho silang rason. Basta anti-corruption. Di ba? Wala. Yun lang, anti-corruption. Anak ng tokwa, kahit siyang bansa merong korupsyon Dapat dito, merong nangyaring napakalaking issue. Alam mo kung yung sakit, yung tutumbukin natin dito sa usapin na to. Hindi, wag mo sabihin, generalize mo. Kahit sa pribadong kumpanya, merong korupsyon na nangyayari. Kahit sa bahay, merong korupsyon na nangyayari. Tandaan niyo yun mga kababayan.
Kaya dito sa issue na to, kung hindi ho tayo magpapaka-specific na kailangan managot si Marcos Jr., anak ng toko, kita-kita tayo, mga piglawan at dilawan, nakita nyo na ang bilang nyo at nakita nyo ang bilang ng mga susuporta kay VP Sara. Sigurado yan, ha? 100%. Alam nyo na magiging endgame sa 2028. Huwag nyo nang ipagpilitan. Kung kayo-kayo lang nitong sila Father Adik ang mga magsasama-sama dyan, walang mangyayari sa inyo dyan. Mainit na tinanggap, nagpapapicture naman. Sabi ko talaga, ibig sabihin lang, talagang walang direksyon. Nagkakanya-kanya tayo. Hindi yung pwede yun. Kailangan, salubungin natin ng maligaya. And dahil isa lang naman ang pinaglalaban, korupsyon, justisya. Bakit nyo itataboy yung iba na gusto sumama sa inyo? Yan ang nagiging problema. Kailangan talaga mayroong lumabas na isang leader na magiging unifying force. Otherwise, maniwala kayo kung ganyan tayo, ang mga rally-rally natin, pakonti-konti, kahit na marami, pero hiwa-hiwalay, matutuwa ako si Marcos Jr. dyan. Mananatili talaga siya hanggang sa 3 taon. Nananatili. Yan, narinig nyo na ho mga kababayan. Hindi lang sa akin ang gagaling. Dahil yan na ho nanonostra natin. Walang pagkakaisa eh. So magkita-kita tayo sa 2028. Ngayon kung ano na lang gawin ng bangag administration na to, yun na lang ang ating pag-usapan dito. Yan lang, Atty. Sal, hindi ka affected sa mga ganun. Ay, hindi. Alam mo, sabi ko nga sa aking Paulo, ganyan talaga. If you can hit, you better be able to receive. Yun ang gusto ko sa'yo, Atty. Sal. Mataas yung emotional quotient mo at hindi ka agad-agad nadadala sa mga ganyang bubu na yan eh. Yan. Nila. Hindi madadala yan sa pabubo. Yan si Atty. Panelo. Naku, malabo. Samantala, Atty. Sal, eto, mainit usapin. Intro pa lang pinag-usapan na natin ito, pero hindi makaget over ang marami sa ating mga kababayan. Basta sabi ko, Yes, bakit attorney. kasama tayo? Pag nasa mali ka, yan. Basta sabi ko, dito sa programa natin, pag tama ka, okay ka kahit nakalaban. Balik tayo. Pag hindi naman, sorry na lang. Di ba? Pag kahit nakaibigan ako, mali ka, kailangan punahin. Kasi yung pagmamahal, sabi nga, kasama doon yung pagtutuwid ng pagkakamali. Atty. Sal, let's move on to another topic naman, Atty. Sal. Ito, intro pa lang pinag-usapan natin ito, Atty. Sal, ano? At marami sa mga kababayan natin hindi makaget over sa usapin ito. Yung sinabi ng DTI na sapat na yung 500 pesos budget para sa Noche Buena ng isang pamilyang may 4 na miyembro batay sa kanilang price guide. Ayan. Secretary Chris, Siyempre itong ito si Atty. Panelo, pakinggan natin kung anong mga punto de vista niya. Diyan sa sinabi na yan ni DTI Secretary Roque. Yeah. Game. Roque, hindi umano tumaas ang presyo ng karamihan ng Noche Buena items. Sa kanilang sample listahan, lumalabas na nasa 526 ang kabuang halaga ng ham, spaghetti, macaroni salad, fruit salad at pandesal na maaari pa raw bumaba. Depende sa pagpili ng pamilya. Gayunman, maraming mambabatas at netizen ang kumwestiyon sa pahayag ng TTI at sinasabing hindi ito tugma sa aktual na presyo ng mga pamilihan. Sa tingin mo, Atty. Sal, realistic ba yung sinasabing 500 pesos na budget ng DTI? Kung 500 pesos, magkasya man yung 500 pesos, is that decent enough na meal, Atty. Sal, para mag-enjoy ang pamilya, a family of 4, na sabihin nilang masaya ang kanilang Noche Buena? Attorney? Pinapakinggan ko naman ang paliwanag kung 4 lang. Saka kung sa alag lamang at ganito lamang. Kung talagang parents mo. Pero, totoo na po pwede yan. In the sense na kung talagang wala ka kaya siya wala. Kaya na lang. Dapat pa rin, isipin nating lahat. Na pag Pasko, pagdiriwang ito. Kaya kailangan, medyo okay naman ang handa mo. Hindi yung... Atty. Panelo, chapsuy daw ya, chapsuy. Tapos yung mumuraing ham. Siguro yung mga retasong ham. Kasi meron ganun yung mga retaso, di ba? Hihiwa-hiwain yan, no? Ngayon yung mga napaghiwaan, yung mga bandang una siguro, bandang huli, yung mga durug-durug na yon.
Makakabili ka siguro ng 500 piso. Yun ang gustong ipakain ng sabay ng Marcos administration sa mga kababayan natin ngayong papalapit na Pasko, yung mga retasong ham. Araw-araw nga, naghihirap ka na, pati ba naman Pasko, ganun pa rin, hindi po ba? Yun din ang dapat isipin ng DTI. Stella, attorney, punta naman natin yung mga text messages, sabi ni Stella dito. Attorney Sal, hindi kami dumalo sa rally kahapon kasi selective sila masyado. Ayaw nila na Marcos resign lang dahil isinasali nila si VP Sara na mag-resign. Kaya yung sa Luneta, napaka-konti lang nung dumalo. Medyo konti nga lang, Attorney Sal, if you compare ito sa INC rally nga, Attorney Sal, di ba? Ano yan ang sinasabi ko na hindi dapat, dapat i-welcome nyo kahit na, kasi ang common issue nyo, corruption eh. Yung ang hindi na kayo nagkakasundo sa resign, Marcos resign, wag mag-resign. Sabi ko nga, kasi nung ako'y, kaliwa ka dyan, nung ako'y tinanong ng reporter, paano yan? Sabi niya, itong grupong inatinan mo ngayon, gusto nilang i-prosecute si Inday Sara. Anong masasabi mo dyan? Sabi ko si Inday Sara mismo ang nagsabing, di, prosecute nyo. I-prosecute nyo. Kung meron kayong ebidensya, di-demanda nyo ako. Kung wala, walang mangyayari. Balik na tayo. Kaya, yan ang problema. Basta dapat magkaisa na ho tayo. Hindi pa pwede yan. Kung ayaw nyo sa ginagawa ng administrasyon, whether gusto nyo parisignin yan o hindi, magkaisa pa rin kayo. Kasi, Malabo kasi kung alimbawa tayo ang lumabas sa kalsada, mga Duterte supporter, ang ating adhikain para talaga sa kapakanan ng bansang ito. At hindi tayo tumatanggap ng pera dito sa mga opisyal na nasa administrasyon ngayong mga panahon na to, di ba? Ang problema ho dito sa mga siraulong nagrarally na to kahapon, lumabas ho yung mga yan dahil yung iba dyan, bayad ni Tambaluslos, bayad ng Malacanang. Kaya wala ho silang malinaw na messaging kung ano nga ba ang gusto nilang ma-achieve dun sa kanilang paglabas na yon. Hindi ho talaga malabong mangyari, kaya aasahan na lang natin dito sa ligang batas, rule of law, ika nga. Diba? Wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga buhay. Hintayin na lang ho natin ang 2028. 3 Pasko pa ho. 3 Pasko pa na meron tayong, ang tag dito, meron tayong 500 pisong Noche Buena package, ika nga. meron namang tinatawag na eleksyon. Di doon tayo maglabanan after. Meanwhile, doon na lang tayo. yung common issue of corruption, katarungan, transparency, dapat Wala. magkaisa-isa kayo lahat. Wala, Attorney Panelo, wala pong mangyari yan. Anyway, maraming salamat dito kay Attorney Panelo. Punta na ho tayo ngayon kay DTI Secretary. Malabo pong mangyari. Tayo dito tayo, limbawa, tayo dito sa PH Update, nagkakaisa tayo na dapat tapusin ng korupsyon. At paano matatapos ito? Imbestigahan yung mga mastermind. Sino yung pwede maging mastermind? Yung gumawa sa budget, number 1 na yan, Saldico. Check. Boss ni Saldico, Martin Romualdez. Check. Sinong pumirma si budget? Falsifikadong budget, Marcos Jr. Check. Pagka yung tatlo na yon, tatlong condition na yon, na-meet, panigurado, nasa tamang landas tayo. Pero pagka ang condition ganito lang, Zaldico, check. Contractor, check. Yun lang ang mga na-checkan natin dito. Mga pipitsugong proponent, check. Hanggang doon lang tayo. Hindi pwede. Walang mangyayari dito. Lokohan lang ho ito. Asa tayo, sa susunod na administrasyon, doon pa lang ho magkakaroon ng tunay na kaliwanagan sa lahat ng kabalbala na to. Ito na ho, DTI Secretary Roque. Ano na naman ba mga birada mo? Yan. Medyo mahina lang, Yes, mahina correct. dating. Actually, basic Noche Buena handa, that's actually almost complete na rin kasi meron tayong Christmas ham, meron 500 pe. Talagang ilalaban mo, madam. O sige, din laban mo. tayong salad, meron din tayong pandesal, meron din tayong, we can add itong luncheon meat, corned beef, and then we can also add hot dog. And then kung ayaw naman natin itong luncheon meat and corned beef, pwede rin tayong magdagdag, let's say, ng pork barbecue, pwede rin tayong magdagdag ng fried chicken, but this is for a family of 4. So dito po namin kinuha or dito ko po kinuha yung price guide na yung price na 500 pesos for the Noche Buena celebration. Papunta sa palengke,
yung mga kababayan natin maglalakad na lang. Kasi kinuha mo lang yung yung presyo lang eh. Paano pagka wala yung mga brand na yan na binasa mo sa price list mo na yan? Kailangan pa niya lumipat mula dito sa palengke na to, kailangan niya lumipat sa kabilang pampalengke. Pamasahin na naman yun. Naka ano ba yun? Nandun ba yun sa 500 pisong budget mo? Kasi kailangan tayo maging specific sa pagpili ng mga rekado na angkop lamang doon sa listahan nito si DTI Secretary Roque. Ngayon, pagka yung mga listahan na yon, hindi natin nakita doon sa pinuntahan nating palengke, magkakaproblema ho tayo dyan mga kababayan. Ma'am, so meaning yung binanggit yung 4,500 is for the simplest family or sabihin natin those who belong to the poor families. It's a celebration, I should say. That's actually for those that Ang kapal ng mukha nito babae na to, grabe, ang kapal ng mukha mo, madam. Porket kayo may kabyar, may lechon, merong steak, may lobster, lahat ng pangmayayaman na pagkain nasa lamesa nyo. Tapos sa mga Pilipino, 500 lang linalaban nyo. Mga sira, adik ka ba? Madam, adik ka ba? Ano mo na lang, sarado mo, bunganga mo, anak ng tokwa. Walang lumalabas na matino. Pambihira mga kababayan. Yung bahay niyan, yung mga Roque, yung DTI secretary yan, baka lechon, hipon, ano ba masarap na pagkain? Steak, lobster, ano pa ba? Yung mga wagyu-wagyu siguro, yung pangmayaman yun eh. Ano pang pagkain nila? Siguro mga kastanyas, malukas yan. Yung 1/4 ng kastanyas, baka kulang pa yung 500 mo dyan. Palibhasa, ganun yung mga pagkain nyo sa lamesa nyo pagka-araw ng Pasko. Ha? Magsisettle kami doon sa 500 piso. Tapos doon sa price list na ginawa nyo. Siraulo ka ba? yung regular na handa. Kasi Pag namalengke ka, buwisit ka, huwag ka magpakita sa akin. Bibigyan kita ng 500. Papaputulak ko sa iyo yung Pagka ikaw di mo nakomplete 500 na yun, papakain ko sa lahat sa iyo, buwisit ka. Di ba mali naman ho yun? Hindi, yung binili namin, syempre hindi naman niya napakita na kasya yung 500. So kung nabili namin, puro spaghetti, papakain ko lahat sa kanya yun. Naulo ka ba? not everybody naman wants to celebrate ostentatiously o yung sobra-sobra. Yung mga iba, Hindi, lahat gusto namin sobra-sobra pagka Pasko. Siraulo ka talaga, no? Pag Pasko kaya nga Pasko eh. Yung mga pagkain dyan lang sa lamesa, kahit tinitingnan lang yan, di kinakain, masaya na. Buisit ka. Pasensya na yung masanas, yung ubas, ihintayin pa nga yung oras bago galawin yan eh. O huwag nyo munang buksan yung keso, mamaya pa yan. Pagka alas 12, doon tayo sabay-sabay magkakainan. Anong stenyos? Adik ka ata eh. meron lang silang budget para dito. Like, Siraulo for ata to. them, ito yung handa ko. Tapos whatever extra money, siguro pang regalo na or whatever, no? I mean, but itong handa na to, at least may Christmas ham, meron rin tayong spaghetti, may salad, tapos may Pinoy pandesal rin tayo, tapos meron rin tayong luncheon meat. Anak ng tawa, hindi man lamang yung ang tawag doon, yung pan. Pinoy pandesal, hindi man lamang yung tasty. Hindi man lamang yung pan. Yung square na tinapay, hindi man lamang yon. Ma'am, please lang. Magunos dili ho kayo. Purgado na ho kami sa pandesal. Pati ba naman Noche Buena, gusto mo pandesal tirahin namin. Siyempre, ang tinapay ng mga yan, ano ba mga mayayamang pandesal, yung mga pagkain, tinapay, di ko alam yan. I-comment nyo sa baba. Yung mga tinapay nitong sila madam, pagka panahon ng Kapaskuhan, yung isang slice, tag 1.5. If you want, I'm just getting the luncheon meat and the corned beef again from the basic necessities. Madam, purgado na kami sa mga sinasabi mo na yan. Langya ka, subukan mong mamalengke ngayong mga panahon na to. May makakita sa ipa sa palengke, bantayan nyo ho itong bakulaw na to. Itong panga niya, hindi mapakali. Pag nakita nyo, bigyan nyo ng maraming pulburon, pasinghot nyo lahat sa kanya.
and prime commodities na hindi po nagtaas ng presyo kasi sumunod tayo sa utos ng ating Pangulo that Nagtaas, hindi nagtaas, kahit paano pang pagbibidan nyo dyan sa adik na presidente, di umano, sabi ni Senator Amy Marcos, hindi nyo mapapabango pangalan yan, ang babantot nyo. to keep the prices the same, hindi po magtaas ng presyo ng basic necessities and prime commodities. So, Wala nang itataas mataas na eh. marami pong mga items that are part of the basic necessities and prime commodities. Like, let's say, yung instant noodles. Meron din po. So, that's 750 per pack. So, pwede tayong magdalawang pakete, 3 pakete. Pasok pa rin siya dito sa... Ayun. Pasko ha, Pasko, Noche Buena, bili kayo ng noodles. Yan ang nyo, Noche Buena. Adi ka ba, madam, ha? Sira ulo ka ba? Purgado na kami sa noodles, purgado na kami sa corned beef, tapos gusto mo, Pasko, Noche Buena, mag-noodles, corned beef pa kami. Sira ulo ka ba? Actually sa Noche Buena celebration na pwede natin ihanda sa sa ating pamilya Madam, of 4. wala, hindi nyo ho napapakalma sa mga sinasabi nyo. Kung ito si Auntie Claire Chapsoy ang binibida sa atin, ito mas malala pa ho mga kababayan. Gusto ko niyang maging handa ng sambayan ng Pilipino sa papalapit na Noche Buena, noodles and corned beef pa lang. Anong klase mga sekretary to? Ba't walang ang tawag doon, yung empathy, yung tipong, hindi ba kayo naaawa sa sambayan ng Pilipino sa mga sinasabi nyo? So, klaro lang po yan. Actually, when I was interviewed, yun ang tinanong din. And I said, it really depends on ilan po ang kakain or ilan po ang ihanda. Let's say, 2 lang tayo. Let's say, di ba, marami na rin ngayon yung single parent. Or let's say, mother-father, iisa lang po yung anak nila. So, Yun, ikaw ganun ka, mother-father ka ngayong mga panahon na to. Langya ka. yun lang po the 500 pesos is enough for them to already have at least a good celebration, Noche Buena celebration for Christmas. So, safe to say na para maitawid lang yung ganun ba yun? Masarap naman ito itong mga macaroni salad. Kasi po, fruit salad. alam niyo naman po, ang Filipino Christmas is unique na maraming handa. Ganun. Yes, but of course, sometimes we have extra. Let's say, may mga nagre-regalo. Di ba, pagdating ng Pasko, madami rin naman nagre-regalo. So, yung mga O nire-regalo... paano pagka walang ng regalo, madam? Paano pagka walang ng regalo? Paano pagka walang ng regalo? Nakatunga nga kayo, magdamag, nakaganito kayo. Ano na yung handa natin dyan? Meron tayong Pinoy Pandesal, meron na tayong Pansit Canton at corned beef. Wait lang, baka meron to. Magregalo, hintay lang. Wait lang mga anak, may magre-regalo ng lechon sa atin, may magre-regalo ng isang ice cream sa atin, may magre-regalo ng tsokolate. Hintay lang kayo dyan. Diyan lang kayo. Paano magkawala ng regalo? Also, din, kung minsan may mga extra tayong mga, or example, may mga ibang relatives na pumupunta sa atin, nagdadala din naman ng mga but what I'm... Baka hindi Noche Buena sa kanila. baka sa inyo lang may Noche Buena. Pupunta yung mga kamag-anak nyo sa bahay nyo, dadalang kayo ng pang Noche Buena kasi hindi Noche Buena sa Si Raulo ata to. Sekretary na to. Madam, hindi mo naaayos ang usapan, lalo tayo nagkakagulo dito. Sara mo yung bunganga mo. Sabihin mo, pasensya na po. Medyo napaka-insensitive ko po. Hindi ko ramdam ang paghihirap na sambayan ng Pilipino. Ito yung mic, iuumpog ko sa ulo. saying at least something that we can serve, then we can say it's a complete Noche Buena Yan. Christmas, Sige. Yes. Ma'am, I'm just curious if DTI, the 500 peso challenge for DTI, it's a yearly question. So I'm just curious if DTI has ever considered conducting a study regarding ano yung mga pangkaraniwang Noche Buena na handa ng Filipinos every year, and if ever pasok po ba yung usual na handa dun sa 500 pesos. Actually, this one, we checked also, kung ano talaga yung usual handa, which is the Christmas ham. Usually, hindi nawawala yun, Tapos, may spaghetti. Usually, may salad yan. Either macaroni salad or fruit salad. And then, there's always either sliced bread or Pinoy Pandesal. And then, yung mga
Anak ng toko, Noche Buena lang, magkakasay ka pa sa bato. Noche Buena na nga lang, magkakasay ka pa sa bato. Puro pansit canton, puro canned goods. Ang binibida nitong si Roque, walang yaka Roque. Ito mga dapat si Baken yung tipong ito yung mga individual na hindi dapat magkaroon ng pwesto sa pamahalaan para mga siraulo Mga iba nagdadagdag na lang ng usually barbecue or nagdadagdag ng mga, let's say, luncheon meat or other items, no? Lalaban talaga niya. Pero just to clarify, yung basis niya po for that 500 peso budget is the price guide lang po. No, actually, No other than that. it was the interviewer who asked me if, because this one is just a price guide, this Noche Buena. This is not an SRP set by the DTI. Yung SRP set by the DTI is the basic necessities and prime commodities. This one is just a price guide. So the one who interviewed me just asked me, kasya na ba po ang 500 pesos sa Noche Buena? Then I said, yes, kasya siya. As long as it's kung ilang tao lang ang kakain, which is a family of 4. Pero moving forward, will the Family of 4. Madam, wag mo na ilaban. Hindi talaga siya kasya. Nababas na ho kayo sa social media. Unos dili ho kayo. Hindi ho talaga siya kasya. Tag 125 kada member ng pamilya para Noche Buena. Imposible ho talaga yun, madam. Kahit nga kumain sa labas, mag-fast food na sila, hindi pa yung kasya. Madam naman, mga kaadikan nyo naman, ayusin nyo. Di ka siguro sa 500 pesos, madam. DTI be considering on conducting a study just to feel the pulse of the mass, especially on ano talaga yung handa ng Filipinos during Noche Buena, just to... Actually, we can check on that naman. I mean, it's something that we can check on, Thank you. Di, basta ako doon ako sa Pansit Canton. Meron 2 Pansit Canton, isama nyo na yan. Mura lang yan, tag 7 pesos. Tag 12 pesos lang yan. Mag-Noche Buena kayo, Pansit Canton. Go ahead, Ibang level kayo. Kung ako asawa mo, tatawag kita. Mahal, please lang, isara mo bunga nga mo, anak ng toko. Kaya ka na. Ay, ako. Wawang Pilipino ni Chibi. Ay? Secretary, ilan po ang opinion niyo regarding sa mga nakikita niyo pong comments online, yung mga kapatid natin, yung mga Pilipino po, no? General na. Hindi kumbinsido po na kasya po yung 500 pesos para po sa Noche Buena natin. Ano po yung comment niyo on that? I think they should check the price guide of DTI, no? Kasi we got all of these prices are, hindi ko lang, kung gusto, pwede kong banggitin kasi yung mga brands Kaso mahirap naman that binabanggit yung brands, tapos yung brand na iba hindi nababanggit. But these are all based on this one. We don't move here. All of these are based on the facts based on the Noche Buena price guide set, or at least given by the DTI. And these prices are the prices also that are in the supermarket and grocery. So, pwede nilang i-check. Like itong ham, ito yung ham na nag-rollback. May rollback tayong brand ng ham na nag-rollback siya, yung Christmas ham. Tapos yung mga iba, like itong mga macaroni noodles and all that, that's all here in the price guide. In fact, I asked them to give you the price guide also so that at least aware din kayo. And for the consumers, it's always best for them to really check the website, to check the social media of DTI, and also to check the groceries and supermarket kasi nakapaskil. And then may mga bundles din na binebenta ang mga supermarkets and groceries where it's Kawawang actually Pilipino. cheaper. But these prices that we gave are not part of the bundle. Hindi po ito bundle. These are individual prices. Para just in case walang bundle na binibenta sa supermarket, then we're not too reliant on the bundle. Go ahead. Hindi talaga ako makapag-get over doon sa 2 pakete ng Pansit Canton, isasama. Hindi ko kaya yun. Natapos ang putukan, natapos ang anong tawag doon, limbon sa daan, natapos ang mga fireworks.
Kinabukasan, masakit yung tagilid. Bakit? Wala, yung bato ko umiiyak na. Bakit? Ano ba kinain mo ng Chibena yun? Wala, pansit canton. Iyak, walang niya Roque to. Lakas ng tama ah. Talagang gusto niyang ilaman. Kasi the other day, may story kayo, may press release kayo regarding sa one supermarket na nag-overprice. Kamusta po yung monitoring ngayon ahead of the Christmas season? Yeah, continuous pa rin ang monitoring natin no ng mga supermarkets and groceries for the basic necessities and prime commodities kasi utos ng ating pangulo to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities until January. So yung DTI has a department that's really solely Very that nice. does this talaga, that monitors and enforces the prices of basic necessities and prime commodities through the supermarkets and the groceries. Nangyari sa'yo, madam. So every time we find someone that violates this, but it's in truth sobrang slim ito. Wala na ho natin. Hindi na ho na kailangan tapusin itong interview niya na to. Ang bottom line dito, talaga hong ilinalaban nila yung 500 pesong Noche Buena. Ngayon, pagka kunyari naubos yung 500, sakto, meron kayo na itabing 2 pakete ng pansit canton sa inyong mga tukador, kunin nyo lang yun. Diba? Lutuin nyo. Yun na ang pagsasalo-salo. Ayan. So, sabihin. Okay nga to kayo lahat. Hoy, Roque ha. Walang nga ka. Pagka tayo, nakita kita, namamalengke ako, bibigyan kita ng 500 piso ha. Pagka kunyari, nakita kita sa palengke, nakita kita sa mall. Halika dito madam, ito 500, halika dito. Please lang, videoan nyo. Tingnan natin kung 500 peso challenge yan. Pagka hindi mo na yan, napagkasi sa Noche Buena, pagka kulang ka ng ingredients yan, wala akong sibuyas sa bahay ha, wala akong patis sa bahay, naubos. Nagkataon, naubos. Wala akong toyo, wala akong patis, wala akong asin, wala akong kung ano pa man. Walang laman yung kusina ko. Pagkasyahin mo yan, madam. Pagka hindi mo na pagkasyayan kung anong laman nung basket, kainin mo lahat yung kahit hindi luto lang yaka. Shit na to. Maraming salamat. So, ay pasikat doon. Solve ho tayo dyan.